Hallelujah. Praise the Lord. Gandang umaga sa Pilipinas at other part ng Asia, sa Macau, Hong Kong, even Australia na. Tama ako sa dyan sa Australia, Pastor. And magandang gabi naman dito sa mga kasamahan dito sa North America. Hallelujah. Let's pray. Heavenly Father, we thank you because you are the one who provided our the provision for us to be together even virtually, O Lord God. Even as we walk through your word, O Lord, naway bigyan mo po kami ng understanding, pangunawa, Panginoon, O Lord God. Ikaw po ang magbigay ng mensahe, O Lord God, as I yield myself as your mouthpiece tonight, in Jesus' name. Amen. At yes, ang ating pong pag-uusapan ngayon ay sabi nga ng panahon ng Christmas, Pasko, wherein it is a season of peace, joy, love, mga ganon. And I think ang magabyata nitong type ng ating mensahe ngayon ay yung living hope o buhay na pag-asa. Ano ba yung translation po? Living hope. Ibig sabihin, buhay na pag-asa. Ibig sabihin, aktibo, hindi po patay. Okay? It's active. Okay? Ano ba yung pag-asa natin? Mayroon pa bang pag-asa ang bawat isa sa atin? Ako po ay naniniwala po tayo na hanggang tayo po ay may hininga ay may pag-asa. At ang pag-asa niyan, ang buhay na pag-asa ay manggagaling sa Panginoon na siya po ang lumikha sa atin. At ang passage po natin ay mahahalo sa 1 Peter chapter 1 verses 1 to tingnan natin hanggang 7, verses 1 to 7. Alright? So, eto, si Peter, alam naman po natin kung sino si Peter. Si Peter po ay Pablo. Pablo, ano? Si Peter ay Pedro pala. Pablo si Paul, ano? Pedro. Okay? Mula kay Pedro na apostol ni Jesucristo, mahal kong mga pinili ng Diyos na nangalat at naninirahan bilang mga dayuhan sa Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia at Bithynia. Itong mga binanggit na mga lugar na mga ito ay iyan ang lugar na ang tinatawag natin sa panahong ito ay Turkey. Alright? It's the modern day Turkey. Okay? Ngayon si Pedro ay being isang apostol ni Jesucristo, yan po itong sulat niya ay para sa mga dayuhan doon sa lugar na yan na pinili ng Diyos o kay chosen by God. Ibig pong sabihin, yung mga nananampalataya kay Jesus, nananampalataya sa Panginoong Jesus, na nangalat at naninirahan bilang dayuhan sa mga lugar na yan, sa Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia at Bithynia. So, bigyan natin ng emphasis yung sinabi niyang dayuhan. Okay? Dayuhan. Sa English po ay foreigner, stray, mga ibang ginamit yan sa Bible ay strangers, depende sa mga version natin, o kaya pilgrims. Ibig pong sabihin, hindi po sila taga doon. Hindi po sila, mga dayuhan sila, strangers, at hindi po sila permanente. Right? Hindi po sila permanente. Ngayon, kung ikaw ay nakikinig
ng salita ng Diyos, malalaman natin, naiintindihan natin na tayo rin ay hindi natin ituturing itong mundong ito na our permanent home. Tayo lang po ito lang pong mundong ibabaw na ito ay dayuhan lang po tayo. Sa mga nananampalataya o kaya mga pinili ng Diyos, ay hindi po niya ituturing na ito ang permanente niyang tirahan. Kundi siya lang ay isang dayuhan at ang permanente, ang eternal home ay hindi po dito, kundi sa langit, sa presensya po ng ating Panginoon. Right? Hello? Kaway-kaway yung mga kasama nating mga dayuhan. Right? Kung ikaw ay estudyante ng Biblia, o kaya ikaw ay nananampalataya sa mga katuruan ni Jesus ng ating Panginoon, hindi mo maituturing na itong mundong ito dahil ang hirap ng buhay na ito. Pagbihira naman, ang hirap ng buhay dito. Naghihi ka, so ngayon na para pa, puro ako reklamo, pagpupunta, malaking pagbabago. But mga 5 years ago, pupunta ka sa grocery, yung 100 mo, mapupuno yung sasakyan mo. Ngayon wala, nagbitbit ng 2 kamay lang, wala nang laman. Ay hindi naman tingnan mo yung mga tao, ganun pa rin na umaga, araw-araw na ganun, may mga 2 trabaho, may mga 3 trabaho, ganun. Pero, so, kung ganun, there is more to life than this. Hindi pong sabihin, hindi po ito ang permanenteng kalagayan natin. Hello? Lalo na sa mga kapatiran ng mga PDLs. Pag iisipin ninyo na ganyan na, eto na ang katapusan ko, dito na ako magbubulok, ay wala talaga, madidepress ka. Ang salita ng Panginoon, ito si Pedro, sinulat niya ito doon sa mga nananampalataya sa Diyos na nagkalat o kaya hindi nagkalat. Mali yata yun. Na mga dayuhan doon sa lugar na yun ay ganito. Hindi yan ang eternal home ninyo. Okay? So, kung ikaw ay tinuturing mo na ikaw ay isang dayuhan lang, isang pilgrim lang, isang foreigner lang dito sa ibabaw ng mundo, itong sulat ni Pedro ay para sa iyo. Right? Ay para sa iyo. Now, tingnan natin sa verse 3. Going forward. Verse 3. Purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Purihin natin siya dahil sa dakilang niyang awa sa atin, ipinanganak tayong muli sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo. Ito ang nagbibigay sa atin ng malaking pag-asa na may nakahandang mana ang Diyos para sa atin. Ang manang ito'y nasa langit, walang kapintasan, hindi nasisira at hindi pumupupas. Moving forward, keep going. At sa pamamagitan ng pananampalataya ninyo, iniingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos habang naghihintay kayo ng kaligtasan na kalaang ihayag sa huling panahon. Alright. Pag-usapan natin yan. Sorry. Alright. Sabi na doon sa verse 3 na yan na dahil sa awa ng Panginoon, purihin natin ang Diyos dahil sa kanyang dakilang awa, sa atin. Ipinanganak tayo muli. Ipinanganak tayo muli. O sa English,
isang status, isang kalagayan ng puso. Alright? Isang kalagayan ng puso ng isang tao. Ikaw ba ay pinanganak muli sa mga, sabi niya gano'n, dahil sa awa ng ating Diyos, ipinanganak tayo muli, tayo ay na-born again. Okay? Paano nangyari yun? Sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo. Ito ang nagbigay sa atin ng malaking pag-asa. Ito na yung hope na sinasabi ko, living hope. Okay? Buhay na pag-asa na may ano yung pag-asa na yun? May nakahandang mana na ang Diyos para sa atin. Okay? Ang manang ito ay nasa langit, kaya hindi dito. Hello? Hindi dito. Ang manang ito ay nasa langit, walang kapintasan, hindi nasisira at hindi kumukupas. At, yung mga, ang daming, yung beauty, yung mga katawan natin, ginagawa natin ang lahat para hindi kukupas, pero kukupas at kukupas pa rin kahit anong gawin mo. Kukupas at kukupas pa rin, hindi babalik yun, makukulubot at kukulubot pa rin. Pag aabutin ka na ng I am already 64 years old. And hindi na maitago yung kulubot ng aking mga kamay. Pero itong manang ito ay hindi po nasisira, hindi kumukupas. Right? So, yan ang sabi niya, yung buhay na pag-asa, living hope, malaking pag-asa na may nakahandang, ang inaasahan natin, ang pag-asa natin, kahit na tayo po yung pinakadukha dito sa ibabaw ng mundo, ay pag tayo ay pinili ng Diyos, sabi niya gano'n daw sa verse 1, tayo ay may malaking mana. Mayroon tayong inheritance. At ang inheritance ay hindi dito sa lupa, dahil itong lupa nito ay wala nang, ay kukupas ito, lahat ng nandito ay kukupas. Pati nga yung mga ginto, maaano rin yan. Hindi na itong mana ay hindi nasisira. Forever, forever, forever. Okay? Right, moving forward sa verse 6. Dahil dito, dapat kayong magala. Pag naiintindihan natin na ang ating palang kayamanan ay nasa langit, at yan ay naghihintay, magagalak ka. Dahil dito dapat kayong magalak sa kabila ng iba't ibang pagsubok. Dahil ang mga pagsubok na ito ay panandalian lang. At dapat ninyong maranasan. Okay. Para masubukan kung talagang tunay ang pananampalataya ninyo. Alam naman ng Panginoon kung tunay o hindi yung pananampalataya. Pero it is for your own good. At tulad ng ginto, sinusubok ito sa apoy para malaman kung tunay o hindi. Pero mas mahalaga ang pananampalataya natin kaysa sa ginto na nawawala. Kaya kapag napatunayang tunay ang pananampalataya ninyo, papurihan kayo parangalan pagdating ni Jesucristo. Okay. Tingnan natin, pag-usapan muna natin yan. Ito pong passage na ito ay napakayaman ng mensahe para sa atin. Madaling sabihin natin na, okay, naniniwala ako kay Jesus, Merry Christmas, sasabihin na, ano ba naman ito, Pasko, pero wala man lang akong dalaw, wala man lang akong pang ilang Pasko na ito na hindi ko man lang na nakakasama ang mga pamilya ko. Wala yan. Isipin mo na ikaw ay katulad ng mga iba doon sa sinusubok. Lahat, sabi niya gano'n, ang lahat ng mga ito, ang lahat
lang sa pagsubok. Lahat po, wala pong exempted sa pagsubok. At yan po ay paano yung magpagsubok na yun, ay para mapatunayan, para lalabas yung tunay na pananampalataya at pananalig natin sa Panginoong Jesus. Alright? The trials will show your faith is genuine. Alright? Itong mga trials, itong mga pagsubok na inaalaw ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin is not meant to destroy you. The trials, itong mga pagsubok is not intended, it's not meant to destroy us, but all the more na draws us closer to God, all the more it brings the genuine faith, yung genuine na tunay na pananampalataya at pananalig sa Diyos dahil hindi ka nabubuwag. Kung iyan ang status mo, kung iyan ang paninindigan mo, ay talaga nga na you can rejoice in every circumstances. Hindi kayo, kawawa naman si ako. No. Tayo ay nabigyan ng buhay na pag-asa. Isipin mo, temporary lang yan. Alright? Temporary lang ito. Okay? Temporary lang yan. Kung anuman ang kalagayan ng mga kaso ng bawat isa ay temporary lang yan. May katapusan yan. Pero yung kayamanan natin, yung mana natin na nakalaan na naghihintay sa atin sa langit ay wala pong hangganan yan. Hindi po yun mauubos, hindi po yun masisira. Forever yan. Itong mga sitwasyon ninyo dito, ang stasyon ko po dito ay dito sa Canada ay aking congregation ay mga, sabi nila ganun, TFW. Sabi ganun, temporary foreign workers. Right? Temporary foreign workers. I drive an hour and a half back and forth, an hour and a half going, tapos an hour and a half, para lang mapuntahan yung mga kababayan natin doon na mga temporary foreign workers, right? Nagtatrabaho sa McDonald's, ganun. At ang status nila ay temporary foreign workers. Temporary na nga, foreign pa. Right? Workers, yes, temporary. Tayo rin, nananampalataya sa Panginoon. Tayo rin ay foreigners dito sa buong mundo. Kahit pa Canadian citizen ka, kahit pa Filipino citizen ka, temporary tayo, foreigner tayo dito sa mundo. Ang ating pong inheritance, ang citizenship po natin ay sa langit. Right? Ang personal, eternal citizenship natin ay sa langit. Pero ang gusto ko pong bigyan ng emphasis dito ay yung living hope. Right? Yung pag-asa. Maraming tao ang nabubuhay kaya sa pantasya. Right? Yan na parang yung false hope, di ba? Na nabubuhay o nananalig sa false hope o kaya patay na pag-asa na ibig pong sabihin ay hopeless. It's a hopeless case. Pero alam natin na He is our hope for the hopeless, sabi nila ganun. He is our living hope. Ibig pong sabihin, ang buhay natin dito ay hindi lang aksidente. Hindi lang aksidente dahil meron po purpose ang Panginoon kung bakit ikaw ay pinanganak at yan ay mabuhay ka dito and then para magpuri ka at nang mapunta ka sa langit
Diyan po ang tunay or eternal or permanent citizenship natin. Yung citizenship citizenship natin dito pwedeng mabura. Pwede nilang, okay, pagpalagay mo na nag-change ka ng citizenship. I don't know si Pastor Mark kung nag-change siya ng citizenship. Nag-change siya ng citizenship, pwedeng ma-revoke yan. Right? Pwedeng ma-revoke yan. Ganon din po tayo. False hope or fantasya lang. Yung sinasabi nila na, oh, pag tinanggap mo na si Jesus na yung tagapagligtas ay langit na ang patutunguhan mo. It doesn't matter kung anong ginagawa mo dito sa mundo. No. Kaya nga tayo dumadaan sa pagsubok. Tayo ay dumadaan sa mga ganitong iba't ibang uri ng pagsubok upang tayo para mahubog sa atin, lumabas sa atin, lalabas sa atin yung tunay na pananampalataya sa Panginoon. At yung mga, alam nyo ba na kung itutuloy natin dito sa verse 12 siguro. 12 siguro. Okay. Ipinahayag din sa kanila itong sa mga propeta, okay? Pinahayag din sa kanila na ang bagay na ipinaalam nila ay hindi para sa ikabubuti nila. Ito po ay tinutukoy yung mga sinabi, itong mga sinulat ng mga propeta noon ay na si Jesus, ang ating tagapagligtas, ay ipapako sa krus, magsasuffer siya, maghihirap siya, at mamamatay dahil sa ating kasalanan upang tayo ay maligtas. Hindi nila alam yun, hindi nila nakita yun. Okay? Hindi para sa ikabubuti nila, kundi para sa atin, para sa iyo at ako. Ngayon, dahil ito nasulat na, at ngayon, pakinggan niyo na sa mga nangangaral ng magandang balita ang mga pinahayag nila. Nagsalita sila sa inyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu, sinugo sa kanila mula sa langit. Kahit ang mga anghel, ito gusto kong bigyan ng attention ito, itong last na sentence na ito. Kahit ang mga anghel noon ay nagnais na maunawaan ang magandang balitang ito na ipinangaral sa inyo. Oh, sa aking version sa English, sabi gano'n, it is also wonderful that even the angels are eagerly watching these things happen. Alright? Kahit na yung mga angeles, yung mga angeles sa langit, ay ninanais or excited sila. They are watching. Binabantayan ang fulfillment ng mga ito. Yung pagpunta natin sa langit. Our living hope. Sabi nilang gano'n, maraming, may mga isang testimony na yun nga, ang palaging every week na lang na sinasabi ng mga nare-refuse, marami nang napauwi kasi, marami nang napauwi. Ngayon, etong may mga sabi kong gano'n, naniniwala ba kayo na yung immigration na yan, pati yung IRCC, immigration, ay nasa kamay ng control ng Panginoon. At sabi niya gano'n sa kung ikaw ay mayroon kang, ikaw ay nasa iyo ang buhay na pag-asa, hindi ka mawawalan ng pag-asa. Eh sabi, na-refuse ko, pastora, yung mga papilis namin, na-refuse. Sabi gano'n, ay, nasa iyo kung yan ang paniniwalaan mo. Nasa iyo kung yan ang paniniwalaan mo. Right? Pero sabihin ko sa inyo, sabi ko, pati yung IRCC na yan ay nasa control ng Panginoon. And so, bigla na lang yung isa dumating yung work permit, 2 years na
bagong work for 2 years na bagong work permit, hindi siya makapaniwala. Pambihira naman. Dasal tayo ng dasal, tapos nung dumating yung sagot ng dasal, hindi ka makapaniwala. Right? Hindi ka makapaniwala. Kaya kayo, mga kapatid, ang inaano ko doon, kahit na anong sabi nila na hopeless, buhayin niyo yung pag-asa. Okay? Buhay na pag-asa. Yan ang dahilan kung bakit tayo ay pinanganak muli. Yung pinanganak muli ay hindi yung pinanganak sa physical, kundi ang ating spiritual. Sabi niya sa verse 23, you have been born again. Sa verse 23, the same chapter. Dahil ipinanganak na kayong muli. At ang kapanganakan nito hindi sa pamamagitan ng mga magulang ninyong namamatay. Kundi sa pamamagitan ng buhay at walang hanggang salita ng Diyos. Alright? See? Tayo ay pinanganak muli. Hindi dahil sa pamamagitan ng kapanganakan ng ating mga magulang, dahil ang ating mga magulang ay namatay. May mga namatay na, may mga ay katulad natin mga tao na namamatay. Kundi sa pamamagitan ng buhay at walang hanggang salita ng Diyos. Right? Kung ikaw ay born again, ikaw ay nabuhay muli dahil sa pamamagitan ng buhay na salita ng Panginoon, dahil sa iyong relasyon kay Jesus, mayroon kang buhay na pag-asa. Living hope in every circumstances. Kahit na anong sabihin nila, kung ikaw ay nananampalataya sa Diyos, right? Nananampalataya sa Diyos, ikaw ay kasama dito sa mga tinutukoy ni Pedro na pinili ng Diyos at itinuturing na dayuhan dito sa mundo, dahil ang iyong inaasam ay yung mana na nasa langit na naghihintay sa iyo pagdating ng panahon. Alright? Pagdating ng panahon, ang mga pilak at mga ginto, mawawala ang mga yan, mananakaw pa. Yung mana natin sa mana na naghihintay sa isang taong nananampalataya sa Diyos ay hindi po yun pwedeng manakaw, hindi po yun pwedeng masira, at hindi po siya pumupupas. Sino ba ang may ayaw mo? Alright? Ay yung isang mangmang lang. Diba? Ay, pwede mo nang matawag mo sarili mo na mangmang ka kung ayaw mo pa nun. So, kung ano man ang sitwasyon natin dito, hindi po tayo naliligtas or kaya hindi po tayo exempted sa mga pagsubok sa buhay natin. Maaaring ang pagsubok ninyo ay yung pangkasalukuyang sitwasyon ninyo dyan sa jail, pero mapalad pa rin kayo dahil nagkaroon kayo ng tsansa, nagkaroon kayo ng pribileyo na manalig sa Diyos. Pagdating ng araw, basta intindihin ninyo ang iyong buhay na pag-asa, mayroong naghihintay na mana sa inyo sa langit, at pati yung mga angheles sa langit ay hinihintay nila ang fulfillment ng mga yan. Amen? At yan lang po ang aking Merry Christmas nga sa inyong lahat, sa ating lahat, dahil I don't think na I will see you next year. Right? So Merry Christmas sa lahat. Magpasalamat pa rin tayo sa lahat ng circumstances kung nasaan, ano man ang sitwasyon natin sa season na ito, Christmas season na nagdiriwang ang buong mundo, pero pwede rin tayong magdiwang. You can choose, yung pag-celebrate naman, yung joy is a choice. It's a choice. You can choose to be miserable or choose
Amen? Merry Christmas po. Maraming salamat.